Pak sa ating Diyos na buhay. Praise God. Pwede pong pabawas ng echo. Padagdag lang po ng konting pinis. Kung kayo po ay may dalang Biblia, mga kapatid, yan. Kayo po ay aking inaanyayahan na ito po ay buksan sa aklat ng Zacarias, Kabanatang 4. Let's take our reading to the book of Zechariah, chapter 4, verse 6 to 10. Ito pong ating matutunghayan. Sinabi sa akin ng anghel ang ipinapasabi ni Yahweh para kay Zerubbabel. Ipinapasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ang tagumpay ay hindi makakamit sa pamamagitan ng lakas ng hukbo o sariling kapangyarihan, kundi sa pamamagitan lamang ng aking espiritu. Maging ang pinakamalaking hadlang ay makikita ninyong maaalis. Muling itatayo ang templo at habang inilalagay mo ang kahuli-hulihang bato, magbubunyi ang mga tao at kanilang sasabihing, napakaganda. Sinabi muli sa akin ni Yahweh, si Zerubbabel ang naglagay ng pundasyon sa templong ito at siya rin ang tatapos. Kapag ito'y natapos na, mapapatunayan ng lahat na ikaw ang aking isinugo. Nag-aalala sila ngayon dahil sa mabagal na pagkayari ng templo. Ngunit matutuwa sila kapag nakita na lang ito'y pinamamahalaan na ni Zerubbabel. Mga minamahal kong magulang at kapatid, ito po ang mga salita ng Diyos. Palakpakan po natin ang pagkakabasa ng kanyang salita. Praise the Lord. Pwede na po kayong magsiupo sa presensya po ng Panginoon. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Ayan, napakabilis po ng panahon. Dahil the next Thursday, tayo po ay magdiriwang na o ang Lanete cell group ay magdiriwang na po ng first anniversary or Thanksgiving, mga kapatid. So, hindi po biro ang makaabot ng 1 taon, mga kapatid. Dahil po sa akin pong experience sa pagbubukas po ng mga NPG, meron po na 3 months lang. Ayaw na. Meron naman po na 1 month lang, ayaw nang tumuloy. Meron pa nga po 1 beses ko lang napuntahan hindi na nagpabalik. Pero tayo po ay napakapalad sapagkat nakaabot po tayo ng 1 taon, mga kapatid. Talagang napakalaking biyaya niyan. So ito po ibinahagi ko po sa inyo ay siguro yung iba sa inyo ay hindi masyadong pamilyar sa Book of Zechariah, mga kapatid. Pero ito po ay mahalaga o isang magandang sipi, mga kapatid, kasi may kinalaman po ito sa preparation para sa nalalapit ninyong anniversary. Dito kasi ay ipinapakita na kahit sa maliit na panimula ay kumikilos ang kapangyarihan ng Diyos at sasabihin ng mga tao that the work of the Lord is awesome. That the work of God is good. Kasi sabi dito, nung nakita nila na naitayo yung temple, wala silang ibang nasabi kundi biyaya ng Diyos, napakaganda ng templo ni Yahweh. So every great work of God begins in a way that seems small. Alam niyo po, ang pagkilos ng Diyos, kung minsan, ordinary sa paningin po ng mga taong makasanlibutan, kung minsan naman po, para sa kanila, ito ay walang halaga or insignificant. Ang tao po kasi ay bumabase po sa laki or sa itsura, mga kapatid, and sometimes na-underestimate po natin kung ano yung pwedeng magawa ng Diyos. Naalala ko po, noon pinagtatawanan po ang pagpapadala ng punong lingkod ng nilagang itlog. Noon pinagtatawanan ng pagpapadala ng asin, ng panyulito, ng langis. Pero marami pong nagpatotoo na sa mga simpleng bagay na ito, nakaranas sila ng himala ni Yahweh El Shaddai. Amen? So, this scripture reminds us that God is not limited by size. God is not limited by numbers or resources
or even human strength, mga kapatid. So dito po makikita natin na bilang isang gawain ng Panginoon, nire-remind tayo na wag nating maliitin yung mga simpleng panimula. Kasi pwedeng kumilos ang Diyos at bandang huli mamamangha tayo sa kanyang ginawa. Sabi po ng Zechariah 4 verse 10, "Do not despise these small beginnings, for the Lord rejoices to see the work begin." Sapagkat sinong nagsihamak sa araw ng maliliit na bagay, sabi po sa Tagalog. So ang title po natin, mga kapatid, From Small Beginnings to God's Great Work. From small beginnings to God's great work. So, para po magkaroon tayo ng konting insight, meron pong pangalan doon na paulit-ulit kong binabanggit. Ang pangalan niya po ay Zerubbabel. Sabihin niyo nga po, Zerubbabel. So, sino po ba si Zerubbabel? Kasi ang kilala lang natin, Tore ni Babel, di ba? So, ito pong si Zerubbabel, mga kapatid, siya po ay isang valuable leader sa kasaysayan po ng Israel. So, hindi po siya prophet, hindi rin po siya priest, kundi isa pong political leader. Siya po ay naging governor ng Judea, mga kapatid. So, si Zerubbabel po ay apo ni Jehoiakim, mula po siya sa angkan ni Haring David. So, technically, meron po siyang karapatan sa trono. Pero hindi po siya naging hari sa kadahilanan na nung panahong yon, ang Israel po ay sakop ng Persian Empire sa pamumuno po ni Darius the Great, mga kapatid. So, siya po ay hinirang bilang governor ng Judah. Sabi po ng Book of Haggai, chapter 1, verse 1, ang aklat na ito ay naglalaman ng mga pahayag ni Yahweh sa pamamagitan ni Haggai. Noong 2 taon ng paghahari ni Darius sa Persia, unang araw ng 6 na buwan, si Yahweh nangusap kay Haggai para kay Zerubbabel na gobernador ng Huda, anak ni Shealtiel, at sa pinakapunong pari na si Josue na anak ni Jehozadak. Nakakabulol yung mga pangalan, mga kapatid. So, ipinapakita nito, mga kapatid ko kay Kristo, na ang pagkilos o gawain ng Diyos ay nagko-continue. Nagpapatuloy kahit wala silang political liberation. Kasi nga, nung time na yon, sila po ay sakop ng Persian Empire. Pero ang katotohanan at ang magandang balita dito, kahit sila po ay under or bihag nung time na yon, ay hindi pa rin sila pinabayaan ng Diyos. Amen, mga kapatid? So, he was chosen by God for the temple second rebuilt. Pinili po siya ng Diyos para sa panahon ng muling pagtatayo ng templo. Kasi po, yung templong ipinagawa ni Solomon ay winasak na po ng mga Assyrian. So, nawalan po sila ng identity, at sila po ay dinalang bihag sa ibang lugar, mga kapatid. So, ikaw kasi kapag nawalan ka ng monument, nawalan ka ng... kasi ang pagkakakilanlan nila nun bilang bayang pinili ng Diyos at yung honor ay nung naipatayo ni Solomon yung templo ni Yahweh. Winasak, mga kapatid. So, parang nawalan sila ng pagkakakilanlan, tapos naging bihag pa sila. So, pinili po si Zerubbabel ng Diyos sa panahon po ng kalungkutan ng mga Israelites. So, si Zerubbabel ang namuno sa unang grupo na bumalik mula sa pagkakabihag. Ito kasing si Darius, mga kapatid, ay kahit papaano meron siyang puso sa mga Israelites. Yung mga dinalang bihag ay hinayaan niyang makauwi sa kanilang sariling bayan para muling maitayo yung templo ni Yahweh. Amen? So, sa pangunguna po ni Zerubbabel, siya po ang naglatag ng unang pundasyon para magawa yung temple. Sabi po sa Book of Ezra, chapter 3, verse 8, kaya't nagsimula silang magtrabaho pagsapit ng ikadalawang buwan ng ikadalawang taon mula nang makabalik sila sa dating kinatatayuan ng templo ng Diyos sa Jerusalem. Sama-sama silang nagtrabaho, sina Zerubbabel,
anak ni Shealtiel, at si Joshua na anak ni Josadak, kasama ang iba pa nilang mga kababayan, ganun din ang mga pari at mga Levita. So ang kamay po ni Zerubbabel ang unang naglatag ng pundasyon. Amen, mga kapatid? Ang message dito, kapag sinimulan ng Diyos, tatapusin niya. Hindi yung sinimulan tapos aabandonahin. Amen? Diba? Kapag naglatag siya ng pundasyon, tiyak yun ay kanyang tatapusin. Kasi napakapangit naman po kung nailatag yung pundasyon, nailagay yung mga beam, tapos hindi natapos. Nakita na ho ba kayo ng bahay na hindi natapos? Di ba ang sagwa tignan? May hagdan, wala nang second floor. Tapos minsan naman, siguro dahil naubusan na ng budget, minsan naman, toothpick na lang ang inilagay. Kasi wala nang pambili ng bakal, mga kapatid. So kapag sinimulan ng Diyos, umasa po tayo na ito ay tatapusin niya sa kanyang itinakdang panahon. So kasama po si Propeta Zechariah na nagpahayag ng salita ng Diyos upang palakasin ang loob ni Zerubbabel. Bakit po? Kasi hindi naman po madali yung mag-construct again ng temple ng Diyos eh. Hindi man ito kasing ganda nung templong ipinatayo ni Solomon, pero syempre hindi rin biro yung magpasimula. Alam niyo ba na ang pinakamahirap sa pagbubukas ng gawain yung umpisa? Alam niyo kung bakit? Kasi i-gather mo yung tao, maghahanap ka ng mga tao na makikinig, maghahanap ka ng mga tao na babalik, maghahanap ka ng mga tao na committed, na mag-akay din ng mga kapitbahay. Kaya minsan mga kapatid, ang pinakamahirap ay yung pasimula. Amen? Yung iba nga, di pa nagsisimula, gusto nang tapusin. Minsan, aalukin mo na, sister, mag-MPG tayo sa lugar ninyo. Naku, Brad, wag na. Masasama ugali ng mga tao dun. Hindi pa nga nagsisimula, tinatapos na. Hindi ka pa nga nakakapasok sa pintuan, ay gusto ka nang pagsarahan. Amen? So, si Zerubbabel, meron din po siyang mga naging struggle. Ano po yun? Yung pagsalungat ng mga kaaway. Yung discouragement galing sa kanyang mga kababayan, mga kapatid. Panghihina ng loob ng kanyang mga nasasakupan. At ang pinakamatindi, yung kakulangan nila ng resources na gagamitin para maitayo yung templo ng Diyos. Hindi kagaya ni Solomon, nung time ni Solomon, may pondo. Kasi si Solomon, pinagyaman ng Diyos. Kaya yung mga ginamit na kahoy, yung mga sedro, galing pa sa iba't ibang bansa, ibinabiyahe sa barko. Tapos ang mga taga-ukit ni Solomon ay mga bihasa, mga talagang tawag nito yung dalubhasa sa pagdidesign. Nung time ni Zerubbabel, walang ganun, mga kapatid. Kulang sila sa resources, mga kapatid. Short sila sa budget. Pero pinalakas ng propeta ang kanyang loob. Sabi po ng mensahe ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng lakas o kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng aking espiritu. Not by might, nor by power, but by the Spirit of the Lord. Amen? Hindi nyo ba napapansin, mga kapatid? Nagugulat ka na lang, walang-wala ka ng inaasahan, o kaya yung inaasahan mo ay hindi mo na maasahan, pero bandang huli, magugulat ka na lang, biglang kumilos ang Diyos sa iyong buhay. Minsan, yung doktor, inayawan ka na, sinukuan ka na, pero magugulat ka na lang, ang Diyos ang nagpagaling sa iyo. Amen po? So, ito po ay direct message kay Zerubbabel na hindi siya dapat mawalan ng pag-asa.
Tingnan nyo nga yung katabi nyo kung wala ng pera. Sabihin mo, huwag kang mawala ng pag-asa. Mawawalan ka ng pera, pero dapat huwag kang mawala ng pag-asa. Amen? Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. So, bakit po hindi dapat mawala ng pag-asa si Zerubbabel? Sapagkat siya, hindi man siya yung Mesiyas na inaasahang darating, mga kapatid, ngunit siya naman ang larawan ng darating na Mesiyas na tagapagligtas. Sabi po ng Haggai 2:23, sinabi ng Diyos na gagawin siyang singsing na pantatak, simbolo ng authority at pagkakapili sa Kanya. Amen? So, si Zerubbabel ay larawan ng pagdating ng tagapagligtas. So, nire-represent niya din, bukod kay John the Baptist, nire-represent ni Zerubbabel ang pagdating ng Kristo na magliligtas sa kanyang bayan. So, bakit po mahalaga ang katauhan ni Zerubbabel sa kasaysayan ng Israel, mga kapatid? Sapagkat siya ay larawan ng isang leader na tinawag ng Diyos sa gitna ng panghihina. Amen? Your very situation today is the reason kung bakit ka nakaupo ngayon dyan. Kung minsan po, mga kapatid, kung kailan tayo walang-wala, kung kailan tayo ubos na ubos, kung kailan tayo mahina, doon natin nare-realize na doon sa ganung sitwasyon tayo tinawag at pinili ng Diyos. Amen? Kasi kung malakas ka, malamang wala ka dito. Kung malakas ang tindahan mo, malamang di ka a-attend kasi sayang ang benta. Kung malakas ang katawan mo, baka nandun ka sa sumbahan o sa bingguhan. Pero yung sitwasyon mo ngayon, ang rason kung bakit ka nandito ngayon, na mas pinili mong makinig sa salita ng Diyos. Amen? Patunay na ang maliliit na mga panimula, mga kapatid, ay mayroong dakilang plano para sa Diyos. Sabi ng Zechariah 4 verse 10, huwag hahamakin ang araw ng maliliit na pasimula. Paalala na ang pagkilos ng Diyos, mga kapatid, ay laging mayroong assurance niya. Hindi kanya tatawagin para ipahiya. Amen, mga kapatid? Hindi kanya pipiliin para lang sa wala. So, si Zerubbabel po ay leader na pinalakas ng Espiritu ng Diyos. Simbolo po siya ng pag-asa, panunumbalik, at katuparan ng pangako ng Diyos sa bayan ng Israel. Now, ano po ang lesson, mga kapatid? Ano po ang lesson dito po sa maikling verses na ating pong tinunghayan? So first of all, God often begins small to reveal His glory. Intentionally, nagsisimula ang Diyos na kumilos sa mga dakilang bagay sa buhay natin in humble ways. Halimbawa po, ang naging greatest king of Israel sa kasaysayan po ng Israel, walang iba, si David. Pero sino ba si David? Nung pumipili si Propeta Samuel ng papalit kay Saul, ang inilabas ng tatay niyang si Jesse ay yung mga kapatid niya. Si David, wala. Nung nakita ng propeta si Eliab, para siyang na-inlove. Sabi ni propeta, ba, ang tikas ng lalaking ito maganda yung katawan, matangkad, bagay na bagay pagsuotin ng baluti, bagay na maging warrior talaga ng Israel. Pero nirebuke siya ng Diyos. Sabi ni Yahweh sa kanya, huwag kang tumingin sa outside appearance. Dahil ang Diyos ay tumitingin sa laman ng puso ng tao. So si David po, pinapila na lahat. After ni Eliab, sabi ng Diyos, hindi, nireject ko yan. Hindi pa nga napipili, nireject na agad.
Sumunod yung kanyang pangalawang anak, pangatlo, pang-apat, hanggang sabi ng propeta, wala ka na bang ibang anak? Kasi wala dyan yung pinili ng Diyos eh. Sabi ni Jesse, meron po, nandoon sa bukid, nagpapastol. So tingnan niyo po, kung yung tatay niya, hindi siya nakikitaan ng potensyal, ang Diyos nakikita ang potensyal ni David. So God often begins with small to reveal His glory. Isipin niyo po, lahat ng sundalo ng Israel na duwag kay Goliath. Pero si David lang pala ang makapagpapatumba at makakapugot ng ulo ni Goliath. Kaya alam niyo po, huwag niyong maliitin ang pagtingin niyo sa inyong sarili. Amen? Baka sabihin niyo, Brad, huwag niyo na akong gawing worker dyan sa Lanete kasi wala akong pang-abono eh. Wala akong pandagdag. Alam niyo po, pag tinawag ka ng Diyos, hindi siya tumitingin sa laman ng bulsa. Tumitingin siya sa laman ng puso natin. Amen? Hindi niyo ba napapansin, bakit ang mga disciple ng Lord, karamihan mga ordinaryong tao? Kasi po, kapag ang pinili niya ay mga great men, yung mga malalakas, yung mga may capacity, iisipin ng tao, hindi, magaling kasi talaga yun eh. Pero kapag ang inilagay ng Diyos ay yung walang-wala, doon mo makikita na kahit ang tao ay maliit sa mata ng lipunan, pero kapag kumilos ang Diyos, makikita mo yung great works niya sa gawain ng Panginoon. Amen, mga kapatid? So ano pa po? Si Moises. Sino ba si Moises? Isang fugitive. Isang takas. Kasi siya ay wanted ng Egypt. Ngayon, sabi ng Diyos, Moises, pinili kita para humarap sa Paraon at sabihin mong inuutusan ko siya na palayain ang aking bayan. Ano sabi po ni Moises? Sino po ba ako? Ako'y bulol at uutal-utal magsalita. Pero sa kabila po ng kapansanan or kakulangan ni Moises sa pagsasalita, mga kapatid, hinirang siya ng Diyos. Amen? Kahit hindi siya magaling magsalita at mag-explain ng kanyang sarili, ang naging spokesperson niya ay yung kapatid niyang si Aaron. Kasi bakit? Directly, ang kinakausap ng Diyos ay si Moises, at yung mensahe ng Diyos, si Moises naman ang nagsasabi kay Aaron, kaya ang tagapagsalita niya ay si Aaron. Kahit may kakulangan siya sa kanyang pananalita, siya'y bulol at uutal-utal, pinili pa rin siya ng Diyos. Tayo, ang ayos-ayos ng dila natin, ginagamit natin sa pagmamarites. Pag sa mga dagdagan ng kwento, ang bibilis. Pero pag naghahanap ng magpapatotoo dito, nagtuturuan. Amen? Yung mga ordinary disciple, apostol ng Panginoon, mga walang pinag-aralan. Tax collector pa yung isa. At ang iba ay mga malalangsa, kasi mga mahingisda. Pero, mga naging pundasyon ng simbahan. Amen? So bakit po kumikilos ang Diyos sa mga maliliit na tao at sa mga maliliit na bagay? Sabi po ng 1 Corinthians 1:27, God chose the foolish things of this world to shame the wise. Pinipili ng Diyos ang mga mahihina para ihiya ang mga akala nila'y malalakas. Akala nila, tingin nila sa kanilang mga sarili, strong sila. Amen? Alam niyo ho, minsan may mga nangangaral na ang natapos lang grade 1. Pero pag tumayo sa harapan ng tao, bless na bless yung mga tao. Meron naman, ang taas ng theology, tinulugan ng tao. Sabihin niyo sa katabi niyo, gising. Nakakahiya kay Brother Mark. Joke lang, mga kapatid.
So God chose the foolish things of the world to shame the wise. God chose the weak things of the world to shame the strong. So God begins small so that no one can take the credit except Him, mga kapatid. So ano pa po ang lesson? Small beginnings require faithful obedience. So ano po yung requirements, mga kapatid? Faith without applause. Alam niyo ho, maraming gustong maglingkod, pero gusto nila may CCTV camera. Bakit? Gusto kasi nila, hinahangaan sila, pinapalakpakan sila. Amen? Ang tunay pong paglilingkod, kahit walang nakakakita o nakaka-notice ng kanilang ginagawa, naglilingkod pa rin. Amen? Kaya minsan, may mga, di ko naman nilalahat minsan may mga workers na pag nandyan na yung preacher, biglang natataranta, biglang nagpupunas ng bangko, biglang nagsasalansang ng bangko, biglang kung ano-ano ang ginagawa, nagwawalis bigla. Minsan naman, pag preacher naman, nagpapakitang gilas din. Pag nandyan na yung mga tao, biglang tutulong kunyari, magbuhat. Ang tunay na paglilingkod, kahit walang nakakakitang tao. Kasi ang mahalaga sa kanya, alam ng Diyos ang ginagawa niya. Amen? Jesus compared the kingdom of God to a mustard seed. Sabi po ng Matthew 13:31, sa pagpapatuloy, isa pang talinghagang isinalaysay ni Jesus sa kanila. Ang kaharian ng langit ay katulad ng isang buto ng mustasa na itinanim ng isang tao sa kanyang bukid. Ang buto ng mustasa ang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Ngunit pagtubo, ito'y nagiging mas malaki kaysa alinmang halaman at nagiging punong kahoy, kaya't nakakapagpugad ang mga ibon sa mga sanga nito. So ano po ang ipinapakita ng mustard seed sa atin? Although siya yung pinakamaliit na binhi, pero pag lumaki naman, nagiging pinakamalaking punong kahoy sa Israel na pinamumugaran ng iba't ibang ibon. Kahit maliit ang ating panimula, mga kapatid, pag nag-grow naman tayo, marami po ang makikinabang. Amen? For example, nung nagsimula tayo, nandito tayo sa kalyeng ito. Hanggang ngayon, nandito pa rin. Pero ang mahalaga doon, mga kapatid, kahit mukhang tayo-tayo lang ang nag-uusap dito, hindi nyo alam, may mga tengang nakikinig sa mga bintana, sa mga kapitbahay natin. Amen? Na pati sila ay inaabot ng kahabagan po ng Diyos. So the power is not in the size of the seed, but in the life God placed inside it, mga kapatid. Amen? Kaya alam niyo ho, yung mga maliliit na panimula, bilang pananampalataya, wag niyong ismulin. Kunyari, yung simpleng pagpipray over mo sa asawa mo habang tulog, may malaking impact yun. Kunyari, lasing na lasing yung asawa mo, pinipray over mo, mawalan ka na ng hilig sa alak kasi wala na tayong pambili. Diba? O kaya, maging masagwa na ang panlasa mo sa alak. Alam niyo, ang daming magpapatotoo na yung simpleng pagpipray over nila sa kanilang mga asawa ay may naging malaking epekto. Amen? Meron ngang isang kapatid tayo na nagpatotoo Talagang siya, sugapa sa alak. Gabi-gabi. Hindi nga lang gabi-gabi, mula umaga hanggang gabi. Tapos isang araw daw po, pag inom niya ng alak, parang nalaswaan na siya sa lasa. Ba't ganito ang lasa nito? Parang expire ba to? Kasi ang ginawa niya, lumipat siya sa kabilang kanto kasi sabi niya, di masarap alak doon, baka doon masarap. Paglipat niya doon sa kabila, parang wala nang dating sa kanya. Sabi niya, ano bang nangyayari sa akin? Bakit dati, hayok na hayok ako sa pagsayad ng alak sa lalamunan ko, parang tinatamaan na ako. Ngayon, parang wala nang dating. Yung pala, yung misis niya, lagi siyang pinepray over pagtulog.
Amen? Kaya alam niyo, yung mga small beginnings, hindi niyo alam, may malaking nagagawa pala sa buhay ng mga taong pinipray over ninyo. Kaya wag po tayong panghinaan ng kalooban. Sa umpisa, parang hindi mo nakikita yung resulta, pero makikita mo, pagdating ng panahon, kasama mo na siyang dadalo sa gawain ng Panginoon. Amen? So another lesson, God is the one who brings the growth. Alam niyo po ang isang pinaka-danger sa ministry? Yung isipin natin na ang katagumpayan ng gawain ay nakadepende sa human capability. Yun ang isang danger, mga kapatid. Minsan kaya walang gustong tumayo na manggagawa sa isang gawain kasi tinitignan nila yung capability nila eh. Wag ako, Brad, kasi matanda na ako. Wag ako, Brad, kasi magagalit yung asawa ko. Wag ako, Brad, kasi wala akong pera. Kaya alam niyo, kinokorek tayo ng Bible sa ganyang pag-iisip eh. Sabi po ng 1 Corinthians chapter 3 verse 6, I planted the seed, Apollos watered it, but God has been making it grow. Sabi ni Paul, ako ang nagtanim. Si Apollo ang nagdidilig. Pero ang Diyos ang nagpapatubo. Amen? Lahat po tayo ay pwedeng merong iambag sa gawain. Hindi man pinansyal, yung presence mo. Yung nandyan ka, malaking bagay na yun eh. Amen? Alam niyo po ang nakakalungkot ko minsan. For example, yung gawain po dun sa lugar namin. Meron kaming kapatiran doon. Dati, uma-attend siya. Ngayon, nung nagkatindahan na siya, nandun na lang siya sa tindahan. Ang katwiran niya eh, naririnig naman daw sa labas. Pero nung wala siyang tindahan, nasa loob ng kapilya. Nung may tindahan na, hindi na makapasok kasi nagtitinda na. Tapos, pupunta na lang doon, pag give thanks, magbibigay na lang siya ng sobre. Nakakalungkot yung ganun, mga kapatid. Amen? Akala natin, human capability ang pundasyon. Hindi po, mga kapatid. Ang ine-expect sa atin ng Diyos ay yung presence natin nandoon. Amen po? So, the church is not built by human strategies. Although kailangan yon, pero hindi lang po yon. The church is not built by charismatic leaders alone. The church is not built by financial resources alone, although kailangan din yun. Minsan kasi, ang thinking natin, yun ang ilagay natin kasi mapera yun. Tapos yun ang nilagay, mapera nga. Minanipulate naman kayo lahat. Sunod-sunuran na lang lahat kasi wala eh. Di na kayo maka-disagree kasi yun yung may financial. Hindi po ganon ang basehan ng Diyos sa pagpili sa atin. It is built by the power and faithfulness of God. Kaya ang role natin bilang isang manggagawa, lalo't malapit ang anniversary, is to be faithful to God. Kasi kapag faithful tayo sa paglilingkod, ang Diyos, kikilo siya sa buhay natin. At mararanasan mo ang kanyang rumaragasang pagpapala. Amen? So God's work is always greater, mga kapatid, kumpara doon sa panimula. Makikita mo yung result eh. Kaya nga po, sabi ng Philippians 1 verse 6, He who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. So anumang kanyang pinasimulan, tatapusin niya sa buhay natin. Amen? So, kung nagpasimula tayo na maliit yung pananampalataya natin, hindi hahayaan ng Diyos na graduate ka na maliit pa rin ang pananampalataya mo. Magiging great faith yan, mga kapatid. So kung ano man po yung pinasimulan natin na ganito na prayer meeting, ngayon mag-a-anniversary na kayo. Amen po? Amen. So kung ano man yung pinasimulan natin na simple gathering, ngayon may mga buhay na na-transform at nakapakinig ng mabuting balita. At maraming tao ang nagbago ang pananaw sa buhay. Amen?
So God does not abandon His work. Pag sinimulan niya, tatapusin niya. Amen? Pag binigyan ka niya ng kagalingan, buo. Hindi kagaya sa ibang manggagamot. Meron bang pinagaling si Lord na pilay na, kunyari, lame, yung walang lakas yung mga bukong-bukong, yung mga basic. May nabasa ba kayo sa Bible na, at pinagaling ni Jesus ang isang paa? May nabasa ba kayong ganon? Di ba, ang sabi doon, pinalakas ang kanyang bukong-bukong at siya'y nagsimulang tumayo at lumundag-lundag at patakbong pumasok sa templo. Ang pagbibigay ng Diyos sa atin, kinukumpleto niya, hindi halfway. May nabasa na ba kayo na pinadilat ni Jesus ang kaliwang mata nung bulag? Di ba? May nabasa ba kayong ganon? May nabasa ba kayong medyo pinagaling ni Jesus yung ketongin? Medyo lang. Hindi, di ba? Ang nababasa natin doon, silang 10 ay gumaling lahat. Nga lang, isa lang yung nakaalala para magpasalamat. Ang work niya sa buhay natin, kumpleto, mga kapatid. Kaya kapag pinagaling ka niya, buo. Hindi lang katawan, kundi ang iyong spirituality, kasamang pinapagaling, hinihil ng Panginoon. Kaya kapag humingi ka ng bahay, ang ibibigay din sa iyo ni Lord, buo. Pag humingi ka ng asawa, ang ibibigay din sa iyo ni Lord, buo, wala kang kahati. Gusto niyo ba may kahati? Kaya kapag humingi kayo ng himala sa anniversary next week, buo ring ibibigay ni Yahweh El Shaddai. Amen? So, remember the past, rejoice in the present, and trust the future. Kasi ang Diyos, ang Alpha at Omega. Siya ang pasimula, siya rin ang wakas, mga kapatid. So, alalahanin natin kung paano tayo nagsimula sa gawaing ito. Minsan, kahit umuulan, nagtsatsaga kayo. Ngayon, nakita mo lang kumulimlim yung langit. Ayaw mo nang tumuloy. Remember kung paano tayo nagsimula, mga kapatid. And rejoice in what God is doing right now. I-enjoy natin kung ano yung nangyayari sa buhay natin ngayon. Kung may pagsubok man, ang isipin natin, baka merong itinuturo sa atin ang Diyos. Amen? Na magtiwala sa Kanya. And trust in what God will do to your future. Amen? Kung paanong nasustain ng Diyos yung pagpapagawa sa pangunguna ni Zerubbabel, mga kapatid, ang Diyos din ang magsusustain ng lahat ng pangangailangan natin sa buhay. Amen? So, wag po nating baliwalain kung paano tayo nagsimula. Pag nakakaramdam kayo ng parang panghihina, para bang nawawala na kayo ng ganang magpatuloy, isipin nyo kung paano kayo nagsimula dito sa Lanete. Isipin nyo na kahit pinapapa kayo ng lamok, hindi kayo nagkakadengge. Di ba? Minsan kahit bumabaha, ang iniisip mo, ang kapalit nito ay bumabahang pagpapala sa buhay ko. Amen. Amen? So do not lose faith in God, mga kapatid. Anumang bagay na mukhang walang halaga, insignificant o maliit sa paningin natin, magiging patotoo sa hinaharap, mga kapatid. From small beginning, God will bring great work for His glory. Tayo po ay magsitayo sa presensya ng Panginoon at ipanalangin po natin ang katagumpayan ng darating po na anniversary ng Lanete. Hallelujah. Taas po natin ang ating mga kamay. Sa iyong mga kamay, Panginoon, ay amin pong ipinagkakatiwala ang aming buhay. Wala kaming ibang pinangahawakan kundi ang iyong mga salita. Into your hands, we will commit again for you, Lord. Hallelujah. We believe in you. We belong to you. Wala kaming ibang pinangahawakan kundi ang iyong mga salita, aming Panginoon. Hallelujah. Into your hands, I commit again
with all I am. To your hands I commit with all I am for you, Lord. Hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I I walk with you wherever you go. I walk with you wherever you go. Through tears and joy, I'll trust in you. And I will live in all of your ways and your promises forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. To you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. I will trust in you, Lord. I will trust in you. I will trust in you. I will trust. I will trust in you. I will trust. I will worship you. I will worship. I will worship. I will worship. Once again, I will worship. I will worship. I will worship. will worship you. Jesus, I believe. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, in you. Jesus, I
Lord, salamat po na muli ipinaalala nyo sa amin na hindi sa pamamagitan ng aming sariling lakas, hindi ng aming sariling kapangyarihan o kapasidad ng aming bulsa, Panginoon, kundi sa pamamagitan ng iyong Espiritu kung bakit nagiging matagumpay ang gawain mo. Lord, sa darating po na Huwebes, simula sa pinaka-umpisa ng programa hanggang sa ito'y matapos, inyong samahan ang inyong mga lingkod, Panginoon. Palakasin ang kanilang kalooban, palakasin ang kanilang mga pangangatawan, Panginoon, at higit sa lahat, patatagin ang kanilang kaluluwa, ang kanilang espiritu, Panginoon. Nang sa gayon, sa pakikinig namin ng iyong salita, Panginoon, mabuild ang foundation ng pagkakatawag niyo po sa amin. Huwag naming maliitin ang maliit na pasimula namin sa lugar na ito, sa maliit na kalyeng ito na nakapakinig kami ng iyong mga salita na tanim sa aming mga puso at ngayon alam naming namumunga na sa aming mga buhay. Ngayon, Panginoon, ipadala niyo po ang lahat ng kanilang mga pangangailangan. I-bless nyo ang mga instrumentong gagamitin, ang mga line-up ng choir, walang magkakasakit, walang mapapaos sa mga workers, walang magkakasakit, Panginoon. In Jesus' name, at ang lahat ay makakadalo, at higit sa lahat, Lord, punuin niyo po ang covered court ng mga taong makikinig, may kauhawan pagdating sa iyong salita, at maranasan nila ang iyong kagalingan at himala sa pangalan ni Jesus. Bless niyo po ang inyong coordinator, 10 na mga kasamahan niyang manggagawa, Panginoon. I-bless niyo ang inyong mga awit, i-bless niyo ang inyong mga manunugtog, Panginoon. At ngayon pa lamang po, O Diyos, sa pangalan ni Jesus, inaangkin na namin ang 100% katagumpayan ng iyong anibersaryo. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain tayong lahat ni Yahweh El Shaddai. Let us all give thanks with a grateful heart.